At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang matinding balita po dito tungkol po ulit sa nagaganap na digmaan sa Middle East. Yan, sabi rito, Israel violates Trump's Iran pause. Bitcoin and stock feels the pain. Ayan, ang buong mundo po ay nakasubaybay sa isang napaka-critical na kaganapan na yumanig po sa ating mga portfolio. Sa kabila po kasi ng sinusubukang 10-day pause ni President Donald Trump sa mga energy strikes sa pagitan ng US at Iran, lumabas po ang mga ulat na linabag umano ng Israel ang kasunduang ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga pag-atake. Dahil dito, ang tiwala po ng market sa de-escalation ay biglang naglaho. Kaya ang resulta, si Bitcoin po ay mabilis na bumagsak patungong price level na $66,000. Ang stock market naman, partikular po ang S&P 500, ay bumalik po sa kanilang 6-month lows. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat numerical data mula po sa ulat ng BN Crypto dito. Yan, at syempre, aking ibabahagi na rin ang aking mga opinion kung ano ang posibleng maging epekto nito kay Bitcoin, lalong-lalo na kay XRP na kasalukuyang naiipit po sa gitna ng geopolitical chaos na ito. Kaya yan, simulan po natin kay Bitcoin at ang kanyang pagbagsak sa presyong $66,200. Ayan, ang pagbagsak po ng confidence. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay naglalaro sa paligid ng $66,200. Ito po ay isang malaking pagbaba mula sa mga nakaraang linggo kung saan sinusubukan nating basagin ang mas mataas na resistance. Ang 10-day pause na ipinatupad po ni Trump ay hindi po nagbigay ng sapat na kapanatagan sa mga investors. Sa katunayan, ang numerical trend na nakikita natin sa intraday charts ay puro failed rebounds. Yan, or bigong pagtalbog. Ibig pong sabihin, sa tuwing susubukang tumaas na XRP, agad po itong binabagsak ng matinding selling pressure. Kaya masasabi ko po dito, ay nakikita ko po dito ay isang malinaw na risk of sentiment. Ang mga investors ay hindi na po naniniwala na ang pause na ito ay hakbang patungo sa kapayapaan. Sa halip ay itinuturing nila itong delay in escalation lamang. Para kay Bitcoin, ang epekto po nito ay medyo masakit. Nawawala ang naratibo na si Bitcoin ay isang hedge o proteksyon laban sa gulo. Sa halip ay gumagalaw si Bitcoin ngayon na parang isang tech stock. Kung bagsak po ang Nasdaq at S&P 500, asahan po nating hihilahin din pababa ang crypto. Ang $66,000 support level ay kailangan pong mag-hold o manatili. Dahil kung hindi, ang susunod na numerical stop natin ay pwedeng umabot po sa $62,000. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto nito kay XRP? Ayan, ang utility versus geopolitics. Dito po tayo sa paboritong asset natin na sa XRP. Marami po ang nagtatanong, bakit pati sa XRP ay apektado kung ang balita ay tungkol naman sa Israel at Iran? Ang numerical reality ay ganito. Si XRP po ay isang liquidity breach. Sa panahon ng gyera, ang global trade ay bumabagal at ang mga financial institutions ay nagiging mas maingat sa paglalabas ng kapital. Kaya para sa akin, ang epekto po kay XRP ay double-edged. Sa short term, hihilahin talaga si XRP ng bearish sentiment ni Bitcoin. Hindi tayo pwedeng lumipad kung ang hari ng crypto ay nalulunod. Ang tensyon sa Middle East ay nagpapataas ng presyo
ng langis at treasury yields na nagpapahalaga sa dollar. Kapag malakas po ang dollar, hirap sa XRP na umakyat sa itaas ng $1.40. Ngunit sa long term, dito po papasok ang utility play. Sa gitna ng gyera, ang mga bansa ay naghahanap po ng alternatibong paraan para mag-settle ng payments na hindi po dadaan sa traditional na choke points. Kung magpapatuloy po ang gulo, baka lalong mapabilis ang pag-adapt sa XRP Ledger para sa cross-border settlements bilang isang neutral na teknolohiya. Pero sa ngayon, asahan po natin na ang presyo ng XRP ay mananatiling stagnant o bababa pa ng bagya kasabay ng kabuuang market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa rising yields at ang pagkaubos ng liquidity. Yan. Ang isa pang numerical factor na binanggit po sa balitang ito ay ang pagtaas po ng treasury yields. Kapag ang yields ay tumataas, ibig pong sabihin ay nagiging mas mahal ang paghiram ng pera o kapital. Ito po ay tightening ng financial conditions. Kaya sa simpleng salita, nawawala po ang extra cash sa market na pwedeng ipambili ng Bitcoin at saka stocks. Ang S&P 500 ay nasa 6-month low na at ito po ay isang napakasamang signal para sa mga risk assets. Sabi po ng ilan, digmaan lang yan, lilipas din. Pero ang numerical data ay nagpapakita ng inflation risk ay muling sumisiklab dahil po sa mahal na langis. Masasabi ko po rito ay nakikita ko ang isang perfect storm. Mayroon po tayong geopolitical tension, rising inflation dahil po sa oil shock at ang Federal Reserve na ayaw mag-cut ng rates. Para kay Bitcoin at XRP, ito po ang pinakamahirap na environment. Ang dating inaasahan po nating moon mission, ngayon pong buwan ng March, ay tila naging survival mission. Ang mensahe po ng market ngayon ay malinaw. Hanggat wala pong totoong de-escalation at hanggang hindi po kumakalma ang treasury yields, ang downside risk ang siyang mananaig. Kaya wag po tayo magpadala sa mga maliliit na fake outs o pansamantalang pag-akyat ng presyo. Ang macro trend ay bearish po sa ngayon. Ayan. Pag-usapan naman po natin ang strategy sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, ano nga ba ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto traders? Ang numerical reality po ay nagsasabi na ang short term ay puno po ng sakit. Pero ang long term ay nakabatay pa rin sa fundamentals. Sa balitang ito, ayan, ang balitang ito ay nagpapaalala po sa atin na si Bitcoin ay hindi na gumagalaw bilang isang hedge, kundi bilang bahagi ng mas malawak na financial system. Kaya sa aking opinyon, ayan, masasabi kong patience is a weapon. Kapag ikaw ay isang long-term holder na XRP o Bitcoin, ang pagbagsak na ito patungong $66,000 ay bahagi ng cycle ng volatility na dala ng geopolitics. Ang epekto po nito ay pansamantalang pagkawala ng liquidity. Pero hindi po nito binabago ang code ni Bitcoin o ang utility ng XRP Ledger. Ang dapat po nating bantayan ay ang Trump pause. Kung ito ba ay tuluyan ng mabibigo o kung magkakaroon ng panibagong intervention ang US government. Sa ngayon, ang pinakamatalinong galaw ay ang pag-obserba at huwag pong mag-panic sell sa ilalim ng presyo. Ang yaman po sa crypto ay hindi nabubuo sa bull market, kundi sa pagtitiis sa gitna ng ganitong klasing red days. At heto na po ang aking kabuuang opinyon tungkol po sa balitang ito.
kailangan po natin na maging mulat sa katotohanan. Ang violation po dito sa Trump-Iran pause ay isang malakas na suntok sa market sentiment ngayon. Si Bitcoin ay nasa delikadong position sa presyong $66,200 at ang stocks naman ay nasa 6 na buwang kababaan. Ang epekto po kay XRP ay ang pagpapatuloy ng sideways to bearish movement habang hinihintay ang paghupa ng tensyon sa Middle East. Kaya wag po nating kalimutan na ang market ay laging nagre-react sa takot, pero ang realidad ay laging bumabalik sa fundamentals. Manatili po tayong disiplinado, bantayan po natin ang numerical supports, at wag po nating hayaan ang ating emosyon na mag-trade para sa atin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.